Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto meron po tayong breaking news, no? Pero bago yung breaking news na yan patungkol dyan kay Martin Romualdez at itong si anong tawag dito, itong si Congressman Irice po. Grabe yung privilege speech ni Congressman Irice. Ang daming natatamaan. Mamaya ipapag-usapan natin yan. Bago dyan, ay gusto ko munang magpapasalamat sa mga audience ko dito sa Donmar TV na very loyal na nanonood dito araw-araw sa ating mga balita. Okay? Unahin muna natin ito. Lakihan ko para matuwa yung ating mga viewers natin. Ayan, si Edgardo Kidit. Ayan. Abi nimo Donmar, mabilar gyud kog tinan-aw anang imong vlog. Thrilling kaayo. Ayan. Maraming salamat, Sir Edgar. Hello po sa inyo. Ito, si Muma Alice. Ayan, si Muma Alice. I hope I pronounce it well. Hello, Sir Donmar. I'm your avid fan. Araw-araw po ako ay nanonood sa inyo. Ako po si Alice Natural from Masbate. Ayan, Alice Natural para. Hoy, sa mga kababayan natin dyan sa Masbate, hello. Ayan, si Elma Palangan. Ayan. Hi, good evening, Sir Donmar. Perme ko nagtanaw nimo from Bukidnon. Ayan, mga kababayan natin sa Bukidnon. Hello, I love you. Ayan. Elma, Sir Elma Palangan, hello po sa inyo. Bessie Margate or Margate. Bessie Margate. Gate. I always watch your channel, Donmar. I love you watching your channel. Ayan, maraming salamat, Ma'am Bessie. Hello. Crisilda Van Rusom. Ayan, Crisilda Van Rusom. Hello, Donmar, watching from Germany. Ayan, mga kababayan natin dyan sa Germany, hello po sa inyo. Ang ganda ng lugar nyo dyan. Ayan, Ma'am Criselda, hello. Nanette Seltzer, ayan. Kumusta ka na, Ma'am Nanette? Ayan, at dati ko na itong mga audience sa Donmar TV, yung dating nagla-live pa ako, no? Ma'am Nanette, hello po sa inyo. Ito yun, mga ano to, anong tawag dyan? Mga mayors ko ito ng ng Donmar TV, itong si Ma'am Nanette. Hello po sa inyo. Okay? So ayan, ilagay ko lang dito para makita ninyo yung ating pa-shoutout sa inyo. Hindi ko lahat mabanggit yung mga shoutout. Okay? I hope naiintindihan ninyo. Unahin muna natin itong moral ascendancy ng Justice Committee, kwino-question sa gitna ng issue ng impeachment at korupsyon. I cannot blame dito ni Congressman Irice. Dilawan naman talaga yan si Irice. Nung panahon ni former President Duterte, isa ito sa mga pumalag sa war on drugs. At isa rin ito sa mga pumalag nung si Dilima ay nakulong. Kasi dilawan siya, natural lang yun. So parang inihalin tulad ni Congressman Irice na wag gamitin ang political power para i-dismantle o i-demolition ang isang kalaban sa politika. Okay? Pero ako may opinion rin ako dyan kay Congressman Irice, but I cannot blame her because blame him because dilawan siya, no? Kung ayaw niya si Duterte, okay lang kasi dilawan siya 'di ba? Pero ang point niya dito is itong panahon ni Marcos, ginamit na naman ulit itong syempre nasa kapangyarihan ang administrasyon, ang mga kaalyado ni BBM sa Kamara, tinitake advantage nila kasi nasa kanila yung presidente. Anong ginawa nila kay Vice President Inday Sara Duterte? 'Di ba? Kung ano-ano na lang binabato nila sa gitna ng ang dami nating problema sa Pilipinas, pero nakatutok sila sa impeachment. Ayan tuloy, itong privilege speech ni Congressman Irice, inapahiya lahat. Napahiya. Natamimi sila lahat. Natamimi sila lahat because
sapol ni Erice ang kanyang banat dito sa mga mga kawatan diyan, mga buhaya diyan sa kamera. Ito, panoorin po natin. Back to the members of the Justice Committee. I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit. Pumalag siya sa impeachment. Ito yung point. Kasi ayon sa kanya, para kay Erice, hindi po maganda na maraming problema ang Pilipinas pero nakatutok tayo dito sa impeachment complaint. It's very parang walang delikadesa talaga itong mga House Committee on Justice. Yan ang point niya dito Of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator. Actually, itong si Erice, ayaw talaga niya itong mga ginagawa ng Administrasyong Marcos. Para sa kanya, budol lahat ng mga ginagawa ng administrasyon na ito. Ang dami pong mga promises na hindi natupad. In the 19th Congress, the allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, Correct. hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who Isa pa yan. resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala Grabe. sa mga Nakakahiya. alokasyon na nadala sa mga flood control at anomalous projects. Ay, nako. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, at marami pa rin mga aktibo ngayon, in particular in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? Political leverage talaga. After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Isa pa yan. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes? Maririlisan? Yung bang bumoto ng no? At yung mga abstain? Maririlisan? Kasi may point siya dito eh. Kasi nangyari na ito sa 2025. Okay? 2025. Kasi, impeachment rin yun ni VP Sara, pero hindi umubra. Ngayon, marami po ang nakapansin na yung mga pumirma nabigyan ng budget sa kanilang distrito. Pero yung hindi pumirma, hindi nabigyan. Ngayon, babantayan ngayon yan ni Congressman Erice. Okay?
Kasi ito yung mga klaseng mga congressman at representatives na talagang ibubulgar kung meron pong bigayan. Yung mga katsing-katsing dyan. May bigayan. Ano ibig kong sabihin? Babantayan niya sino yung hindi pumirma na hindi binigyan ng budget na for later release na lang, para bang binabagal-bagal yung mga request ng congressman ba? Kasi hindi naman pumirma. Pero yung mga pumirma, uunahin yan. Tingnan natin sa liderato ni Boji D, tingnan natin kung may bayag ba itong si Boji D. Ako, I would advise itong si Boji D na wag kang gumaya ni Martin Romualdez. Baka meron na namang magmamayabang dyan. Dahil kay speaker, may AX. Dahil kay speaker, may ayuda. Dahil kay speaker, halik ako sa puwet niya. Baka may gano'n na naman Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika. Yun naman talaga Upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral. Tama itong sinabi niya. Ginagamit ang mga institusyon ng administrasyon ito para ipabagsakin si BP Sara. Ito yung explanation niya Tulad ng NBI, COA at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili. Kasi inakusahan rin niya yung panahon ni former President Duterte. Pero I cannot blame him kasi dilawan naman talaga ito. Okay? He's not a DDS. Ito yung sinabi niya. Kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming inapi. Katulad ni Congresswoman Laila De Lima. Kinampihan niya si De Lima dito na parang inabuso ni Duterte ang kapangyarihan. Actually, hindi po tayo magkaunawaan dyan, Irise. Ang mga DDS, naniniwala na may kasalanan si De Lima at that time. Kasi po, si De Lima, na nabuking siya o binuking siya ng mga high-profile inmates doon na labas-pasok siya doon nanghingi ng pera. At mismo, ang mga yung mga high-profile inmates ang nagsasabi. Kalimutan ko na lang yung yung pangalan ng mga inmates na yun Yung isa, namatay na nga yung isa, di ba? Sebastian, yung yung isa. Yung isa nakalimutan ko. So, ang paniniwala ng DDS doon, talagang nangyari yun. Iba sa paniniwala ni Irise. I cannot blame him, okay? Ako! Dahil ako ang kauna-unahang nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Alam mo, Irise, mali ka dyan, no? Para sa akin. Ang nagtanggal po, yung kapwa mo, congressman. Hindi po si Duterte. Kasi si Duterte, ang administrasyong Duterte at that time, hindi nangingialam sa House of Representatives.
hinayaan lang niya yung mga speaker dyan. Sila Velasco, sina Pantaleon Alvarez, sino pa yon, hinayaan niya. Wala siyang pakialam doon, kung maalala ninyo. Gawin pa nga nilang House Speaker si Paulo Duterte at that time. Pero sabi ni Duterte, gawin nyo yan, I will step down. Mabigat yan. Ayaw niya na i-abuse ang power ng kanilang pamilya. Kasi kung si Duterte hungry pa ng power yan, yung anak niya, ginawa na niya ng House Speaker yan o majority leader man lang. Pero anong ginawa ni Duterte? Sabi niya, wag. I will step down if gawin ninyo ang anak ko na House Speaker. Ngayon, compare dito ngayon sa Administrasyong Marcos, ginawa pa nilang House Majority Leader itong anak na si Sandro Marcos. Si Charis ba? Charis ba yun? Jake Cyrus. Jake Cyrus pala. Ay, di si Jake Cyrus. Kamukha lang. Kayo naman. Ginipit. Spalit, kung ginawa ito ng Administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit. Ayaw raw niyang maulit. Yan. Saysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witness. Pero ako sa totoo lang, binabaliwala ko na lang yung banat niya sa mga Duterte. Kasi paniwala niya yun eh. Ang pakialam ko dito ngayon sa kanyang sinasabi, yung ngayon. Yung ginawa ng Marcos administration kay VP Sara. Kumampi siya kay VP Sara eh. Sabi niya, mali po yung impeachment. Or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po akong natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang, dito sa Justice Committee. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Kung gagawin natin yon, anong kaibahan natin kay Duterte? Di parang si Duterte din tayo. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Imagine that one. Binulgar na niya na ang sarap ng pagkain dyan sa House of Representatives. Samantalang yung mga mahihirap nating kababayan, asin na lang yung ulam. Grabe. Pahiya sila dito sa sinabi ni Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers,
And what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Egay Irice ng Caloocan, nanindigan nung EDSA 1, nanindigan nung EDSA 2, lumaban kay Duterte sa war on drugs, 40 taong lumaban sa mga political dynasties, lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas, patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinuan. Maraming salamat po. I cannot blame him kasi lagi ko yung binabanggit. I cannot blame him. Dilawan siya eh. Pero ayaw niya itong mga ginagamit ng administrasyon ang kanilang kapangyarihan para sa kalaban sa politika. Yun ang point niya doon sa privilege speech. Ito naman, pakinggan natin itong Romualdez susuportahan ng taong bayan kung ituturo ang mastermind sa korupsyon. Yan ang sabi ni Chavit Singson sa programa ni Attorney Guanzon. Bardagulan time Bardagulan time. Ito, panoorin natin ito. Ombudsman ang nag-announce. Kakasuhan nila si Martin Romualdez dahil marami ng tumetestigo siyang mastermind na tinuturo. May whole departure na siya. Opo. Kakasuhan namin. Bakit hindi gumagalaw ngayon ng ombudsman? Dapat isang salita lang po tayo. Kung kakasuhan nyo kung may kaso. Oo. Kung wala, sabihin wala. Tapos, dahil doon, nag-trigger naman sumagot si Martin Romualdez. Hindi ako bababa mag-isa. Kasabwat dyan, Public Representatives, and the executive. Sino executive? Si Bongbong Marcos. Sa Aliwanag. Constitution, the executive. Kaya ngayon, hindi na tinuloy. Bakit hindi tinuloy? Sakot sila kay Martin? Ituturo niya yung mastermind. Oo. Kung So, hindi niya tuloy. kung Pero si ituloy Saldi ko. nila, kung ituloy ni Martin, susuportan pa ang taong bayan. Yun. Ayan. Ang proseso ng paggawa ng budget, unang-una, ang budget ni Presidente. Tatawagin lahat ng departamento, anong budget nyo, yun ang isasubmit muna. Sa House of Reps. Ang masama, yung PhilHealth. Kinuha ang pundong PhilHealth, more than 87 billion, pinabalik sa Treasury para punduan ng mga flood control. Yung insurance ng mga bangko, PDIC, more than 100 billion, binalik sa Treasury para gamitin sa flood control. Oh. So, yung budget, gagawin ng Presidente, sasubmit niya yung sinubmit ng mga department head. Yung PhilHealth, humingi ng 8... Itong si Chavit Singson. Ano rin ito dismayado rin ito. Kasi ang dami pong mga kabalastugan sa lugar nila ng Administrasyong Marcos. Gusto niyang patunayan doon sa Senado, dito sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Hindi natuloy. Kaya dismayado rin to Mas mababa sa ginawa nila. 80 billion or something. Pagkatapos doon, dinala sa Congress. Nandun yung request ng PhilHealth. Pagdating sa Senate, nandun. Kita ko lahat Sa BICAM, nandun. Nung bumalik kay Presidente, tinanggal. Yun. So, zero budget noong 2025 dahil doon ginawa ng malaking nakawan sa... Kasi mag-election yun, Gob. What's important about 2025 is, that's just an election year. Kaya, pinagkukuha yung mga pondo na yan na sinabi nila. Ang point dito sobra pong nakakasakit sa ating taong bayan na itong mga politicians na ito,
hindi po pera nila 'yan. Pero ginamit nila sa eleksyon. 'Di ba? Masakit sa atin 'yan. Marami silang paraan itong mga politiko ngayon. Gagawa sila ng proyekto. Na hindi basta-bastang proyekto ha. Ito yung mga projects na like for example, yung mga like big ticket projects. Let us say example lang ha, sa administrasyong Marcos, gagawa sila ng malaking bridge connecting from one island to another island. So syempre, aabot ng mga bilyones yun, yung mga budget na yan. Pero yung budget na yan, gagawa nila yan ng paraan na mahuhututan nila. For example, let us say, 10 billion yung 10 billion yung, di ko lang alam, I'm not so familiar with the exact numbers of these projects, no? For example, 10 billion. Kuna nila yan ng mga 3 billion. Yung 7 billion, yun na yun ang i-budget nila doon sa bridge. Yung 3 billion, sa kanila na yun. Dito nila kukunin ang budget para sa eleksyon. Bibigyan na yan yung mga members ng Senado, yung senatorial candidates. Yung mga example lang lahat ito ha. Let us say senatorial candidates ni BBM. Under the senatorial candidates, meron niyang mga congressman. Ganon. So, ganon, i-budget nila lahat yon na siguradong panalo sila. Even vote buying na palihim na itinatago na ayaw namin ng vote buying, pero ang gumagawa niyan very under na sa kanilang mga yung mga, kasi ang on the ground yan mga barangay kapitan pero under pa rin yan sa mga mayors, baka hindi natin alam. So my point here is lahat ng yan ay pera yan ng taong bayan. That budget could have spent on these projects, pero ginamit nila sa panahon ng kampanya. So kung iisipin mo, parang pinaglalaruan lang tayo. 'Di ba? Tatanggap ka ngayon ng pera, pera rin naman natin 'yan eh. Hindi rin sa kanila. Kaya ang maipapayo ko sa mga taong bayan, yung mga kandidato na nagbibigay sa inyo ng mga pera during election, huwag niyong pagbabasihan ang desisyon nyo doon sa mga nagbibigay. Pagbabasihan nyo kung sino yung iboto nyo, see to it na maganda po ang kanyang track record sa lugar ninyo. May nagawa ba siya? Nakatulong ba siya sa inyong pang-hospital dyan? Gumaganda ba yung mga hospitals nyo dyan? Hindi ba puro ayuda ang ginagawa ng iba dyan? Diba? Talagang obserbahan nyo lahat. Kung sa tingin ninyo effective siya, nakikita yung mga ginagawa niya, iboto ninyo. Kasi dito sa amin may napapansin ako eh. Siyempre kasi sa lugar namin, malapit lang yung mga cities dito sa amin Nakukumpara kasi namin yung the first mayor na nanunungkulan at sa second term, another mayor na namin. Nakukompare namin. I don't wanna mention names, pero nakukumpara talaga namin kung sino yung mas maraming nagawa,
Sino yung sa tingin ninyo mas masaya ang syudad ninyo kapag sila yung namumuno? Nakukumpara namin. Hindi naman po yun excess eh. Reserve funds po yun. Lalo na po yung PhilHealth, hindi naman po yan excess. Pera Kasi ng tao PhilHealth yun. yan eh. Oh. Pera ng tao yung PhilHealth. Kalusugan yan ng taong bayan, kinuha pa nila, di ba? Ang tao yan. Introduksyon ng maliliit na tao. Tama. At saka special law po yan eh. May special law po yan. Kaya ito ngayon, may ombudsman cases na ngayon, itong PhilHealth chair at ang mga board gob, dahil sa sila'y sumangayon dyan. Kaya may ombudsman case na yan sila. At sana po, investigahin mabuti yan ayon sa batas ng ombudsman. Dahil dyan lang sa charter ng PhilHealth, probable cause na sila. Bakit sila pumayag? Board sila, bakit sila pumayag na kunin sa kanila? Kunin sa PhilHealth at ipadala sa National Treasury. Yung parang kaban ng bayan. Para doon kukunin na naman ni BBM ang para sa flood control. Kung saan may mga ghost project, kickbackan. Yan mga kaibigan, ang drawing dyan. Di ba? Kaya sinasabi ni Gob, hanggang ngayon yung PhilHealth hindi pa buo binabalik. Hanggang ngayon yung PDIC hindi pa buong bumabalik. Ito pa Gob, may isa pa. Yung Maharlika. Ilang bilyon yun. Maharlika funds. Hanggang ngayon, wala naman tayong alam na saan ba ito in-invest ang Maharlika funds na kumita. Sweldo tayo ng sweldo dyan, buwan-buwan. Balita ko, 1 milyon, isang buwan ang sweldo ng chairman dyan. Naku po, grabe naman kayo. Ginawa nyo pang milking cow ang Maharlika funds na pet project ni BBM. Grabe. All of this is a scheme, Gob. I think, all of this is a scheme, di ba? Na kung saan magagatasan. Itong Maharlika funds na ito, kunuha yung mga pondo, pati land bank, kung saan nandyan yung mga pension ko, pension natin, mga judge, mga government employees, nasa land bank. Kinuna ng pera ang land bank ngayon. Ilang bilyon yun. Nilagay sa Maharlika funds. Kung malugi yan, Correct. at mukhang lugi na yan dahil wala namang investment na tama yan. Parang labahan lang. Labahan lang. Galing talaga ni Governor Chavit. Parang labahan lang. Parang ginawang money laundering lang. Kaya kailangan, AMLA, para maging fair din kayo sa amin, ng mga taxpayers. Chicken nyo rin kung yan bang Maharlika funds ay money laundering scheme yan. Ganito na lang para hindi malito ang ating kababayan. Ombudsman ang nag-announce. Kakasuhan nila si Martin Romualdez dahil marami ng tumetestigo siyang mastermind ng tinuturo. May whole departure na siya. Opo. Kakasuhan namin. Bakit hindi gumagalaw ngayon ng ombudsman? Dapat isang salita lang po tayo. Kung kasuhan nyo kung may kaso. Oo. Kung wala, sabihin wala. Tapos, dahil doon, nag-trigger naman sumagot si Martin Romualdez. Hindi ako bababa mag-isa. Kasabwat dyan, Public Representatives, and the executive. Si executive, si Bongbong Marcos. Sa At liwanag. Constitution, the executive. Kaya ngayon, hindi na tinuloy. Bakit hindi tinuloy? Takot sila kay Martin? Ituturo niya yung mastermind. Kung So, hindi niya tuloy. Pero ituloy nila, kung ituloy ni Martin, susuportan pa ang taong bayan. Yun. Martin! Ituloy mo na, Martin! Friends na tayo! Tuloy mo na! Sabihin mo na kung sino talaga ang mastermind! Hindi lang kailangan testigo siya dahil kasi sinasabi niya. Isang solusyon dyan, si Senator Ping Lacson, sabihin niyang totoo, solve ng problema natin. Oo. Ayan ba yung report niya, Dahil Gob? nasa kanya lahat ng report. Yung report niya, Gob, di nga mapirmahan ng Siyam Walang pumipirma, kulang po siya. Kung pagtatakpan nila yung mastermind, lalo pong babagsak ang rating ang ating kaibigan si Senator Ping Lacson. Wala na pong naniniwala sa inyo dahil sa pagtatakip nyo sa mga testigo, mga ginagawa sa Senado. So, babalik ang tiwala ng tao. Ngayon, alam nyo na lahat na nangyayari dyan. Ibalik na yung tiwala namin sa inyo, Senator Lacson, So, dahil ang solusyon- napakagaling nyo ba na noon Ang solusyon, Senator Lacson, or si Martin Ester, susuportahan ng taong bayan yan kung magsabi siya ang totoo.
Alam mo, malalaman Martin, na pag natin. nag-rally ka dyan, sasama ko. Oh, sure. Pero hindi yan mangyayari. Kasi sa tingin ng taong bayan, ang mastermind dyan si Martin. Paano siya magrarally dyan? Paano siya magsusumbong? Siya rin ang matatamaan. Oh, honest. Wala nang Tama ako rally. sa'yo. Pag nag-rally ka, sabihin mo kung sino ang nag-utos sa'yo. Mastermind nyo. Oh. Kahit na hindi ka mag-show up sa rally, kahit video na lang. Oy, tatayo na lang ako doon sa tabi ng video mo. At saka, Gob, yung sinasabi ko nga, alam mo, anong payo natin kay Martin, Gob? Anong payo mo? Kung pagkausap mo ngayon si Martin, anong payo mo sa kanya? Well, ituloy lang. Siyang, kung sabihin lang, ituloy niya yung sinasabi niya, dahil siya testigo eh. Yes! Kung ituloy lang niya yon, solve ng problem natin. Or si Senator Ping Lacson, alam niya yan. Alam ko na alam niya. Kung ituloy niya na sabihin ang katotohanan, tapos ng problema ng bansa. Nakikiusap po ako sa kanila dahil hindi po pwede ipagtuloy itong gobyerno dahil dami ng utang at tuloy-tuloy pa rin ang anomalya. Kailangan po hinto na, wala nang kinabukasan ng mga kabataan. Wala nang mangyayari sa ating Wala na bansa. pong trabaho, 3 Maski million. sino pa susunod na presidente, wala na magawa. Wala nang foreign direct investments. Wala. Bagsak. Walang bagong kapital. Ang mga may kapital na Pilipino ay sa labas na po nag-invest sa Vietnam, sa China. We have to have a new leader para mabago lahat. At saka dapat po may managot, di ba, Gob? Kasi ang mga tao po, sinasabi, pare-pareho naman yan, paulit-ulit eh. Wala kasing nananagot. Di ba? Sinabi nga ni Lee Kuan Yew eh. Kaya daw tayo ganito eh. Kasi walang nagpaparusahan sa mga magnanakaw sa gobyerno. Unlike Lee Kuan, unlike Singapore. Dapat may isang salita tayo lahat. Ang problema, wala tayo po isang salita yung mga iba. Kung may isang salita lang ang mga leaders natin, matinutong ito ating bansa. May pag-asa pa po ba? Kung magsabi ng totoo si Senator Ping Lacson, yun ang pag-asa natin. Or si Martin Romualdez, kung magsabi na ituloy-tuloy niya yung sinabi niya, dahil alam na lahat ng sinasabi niya, tapos na. Mahinto itong mga itutuloy pa na puro anomalya pa rin. Hanggat nandyan si BBM, tuloy-tuloy lahat yan. Dahil nung umpisa na nila, plano na nila yan, bago mo po napag-usapan na puro I agree. anomalya ang ginagawa. So, 2 tao lang. Kung ayaw military, police, Martin Romualdez or Ping Lacson magsalita. May magsalita lang na testigo. Si Senator Ping Lacson, I'm very dead sure alam niya lahat yan. So kung sabihin niya totoo, he will save our country. Hero siya. Hero siya. Kasi actually no, si Ping Lacson ngayon, parang bothered si Ping Lacson kasi bumaba yung rating ni Ping Lacson ngayon. At syempre, napansin niya na ang dahilan niya na bumaba ang rating niya dahil dito sa Blue Ribbon Committee niya. Hinihintay kasi ng taong bayan na mapatawag itong si Zaldico kahit Zoom meeting man lang. Mapatawag itong si Martin Romualdez, si Sandro Marcos at itong si Liza Marcos. Yan mapatawag sila, di ba? Kasi ito yung mga pangalan na binabanggit ni Zaldico. So dapat marinig rin natin ang side nila kung sino ang nagsisinungaling sa kanila. Kasi sino ang mananagot doon sa halos 50 billion na nawala na pera? Naglaho lang ng parang bula. So, sana, kung matino sana itong si Lacson, kung ipinatawag niya itong mga malalaking big fish na ito, isana na ano na natin, na investigate natin, na connect na natin kung sino yung mga magnanakaw. Pero wala eh. 'Di ba? So, kaya galit na galit si Senator Marcoleta kay Ping Lacson.
Mabagal. Sobrang bagal. Buti na lang sana kung si Marcoleta yung naging Blue Ribbon Committee, siguro nabubuking na lahat yun eh. 'Di ba? So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV ha, i-like, i-share niyo itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At also guys, mag-comment kayo ha. Mag-reply kayo doon sa sa comment section, ano ang masasabi nyo dito sa nangyayari ngayon ha. Sa mga nagpapa-shoutout, pwede rin, okay? So, ayan, paki-subscribe sa mga first time pa lang dito, okay? Kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.